ilan na lang po, no, matatapos na natin, is about the articles of membership. Ito rin po yung nag-reflect sa atin po sa SEC, ano ang mga artikulo para maging miyembro. Kaya dapat maintindihan ito mga kapatid, kasi nga, mamaya lalo na pag nakita nyo ang kahalagahan po nito. Okay, so pay attention para po higit nating maunawaan. Okay, so firstly, paano ba maging member ng JTE? Okay, what are the requirements for membership? Unang-una, the person must demonstrate faith toward God and the Lord Jesus Christ. Kailangan talaga siya ay totoong na born again na. Kasi pwedeng isang tao kasi patuloy na dumadalo ng simbahan, pero hindi naman siya na born again. So tutulungan tayo ng Panginoon na talagang ma-identify natin, born again na ba talaga ang taong yan? At alam naman natin ang katotohanan. Pangalawa, a life evidently transformed by the person of Christ. Kasi sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation or a new creature sa some other verses or translation. Di ba? Nagiging bago siyang nilalang. Ang mga dati, bagamat hindi naman perfect, pero natatransform ang buhay niya, nababago. No? Kaya nga, sa pamamagitan ni Kristo, nababago tayo. Pangatlo, he or she must not be a member of secret societies whose aims are opposed to biblical teachings. Marami po mga samahan, akala natin ayos. Okay? Ang isa po sa marami ang nalito. Even si Manny Pacquiao, he was almost lured by the Masonry. Okay? Marami po mga ganyan na mga samahan na seemingly Christians. Some of them are pseudo-Christians, no? Cults or occults. Hindi po pwede yun. Kasi kailangan, pwede ka naman sumama sa ibang mga organizations na consistent naman sa Christian faith. Pero kung alam natin na ito ay, naniniwala sa Trinity, kaya nga meron tayong statement of faith alam natin kung ano ang ating major doctrines. Hindi po pwede yun. Hindi po natin i-recognize as regular or bona fide official member ng church. Okay? Pang-apat, he or she must have read the ministry's vision statement of faith, the modus operandi, the rules, our roadmap, the policies and regulations, and must be willing to abide with it. Meron tayong simpleng ginawang mga matakaran. Okay? Ngayon, kung hindi nag-agree doon, hindi natin pipersahin. Pero gumagawa tayo kasi nga, nasabi ko last time, na JTE, a local church, di ba, may universal church, may local church. Ang church is microorganism, okay? And he is an organization then. So, kailangan makita natin na meron din tayong sistemang dapat sundin. Kung hindi nag-agree doon, hindi natin pipilitin. Okay? Panglima, no one may apply for baptism, water baptism, ang tinutukoy dyan, apart from the consideration of church membership. Bakit ka magpapabaptize kung, of course, hindi po tayo magbabautismo sa tubig. By the way, hindi ko pa nakukuha. Kaya magtulungan tayo yung mga life group leaders kung ilan lang magpapabaptize sa May 1 and May 2. Pero ang water baptism po ay hindi para maging miyembro. Ito po ay commitment kay Lord. Di ba yung sinabi na Matthew chapter 28 sa Great Commission, sa 18 to 20, go ye therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. So ang water baptism po ay hindi church membership. Ito ay commitment sa ating Panginoon to be a disciple. Kaya lang, paano ka madi-disciple kung wala kang kikilalanin na Mother Church? Kagaya nung nadaanan natin, isang seminar natin, hindi pa pwedeng itanim mo ang puno tapos lipat ng lipat. No way, hindi pwede yon. Kailangan meron siyang commitment din isang local church. So yun po ang atin pong pinanghawakan. Kaya siya magpapabautismo sa JT, gusto niya mag-commit sa Lord, pero kailangan merong engine, merong mechanism, merong instrument ng ating Panginoon, at yun ay sa pamamagitan ng isang iglesia lokal. Okay, there are
forms o wangis at ibang anyo, pamamaraan ng miyembro. Okay? Kasi ako, I always consider this, una, yung mga aktibo, the active members. Sino yung mga aktibong miyembro? Sila yung dumaan na sa proseso, no, na nakadaan na sila sa mga seminars, nabaptize na ng water, nag-commit, okay? And they regularly attend services at hindi subjected to corrective discipline, hindi DA. Yun ang active member. Pag sinabing regularly attend, every Sunday nandiyan dyan. Okay, huwag yun na itaas ang kamay ninyo kung kayo ay active. No? Pero ang second form is the less active. Ibig sabihin, they attend services with less regularity. Siguro, twice a month. Okay? And is likewise not subjected to corrective discipline. Hindi siya na DA. Okay? Hindi siya under DA. Now, may mga members na nagiging inactive. Hindi na nagpapakita, they fail to contact yung brethren and cease to attend the fellowship for a minimum period of 2 months. Mga kapatid, kasi ang 2 months, mabigat na yon pag hindi talaga nag-a-attend ng services o hindi nagpaparamdam. May problema na yan. Pag tatanungin mo kasi Kristiyano, matagal mo nang hindi nakita, kumusta ka kapatid? Okay naman ako, pero hindi nagpapakita sa church. Hindi okay yon. Kasi hindi mo kayang tiisin na hindi dumalo dahil yun lang ang paraan para tayo corporately sumunod sa Hebrews 10:24 and 25. Kaya nga, actually, may listahan ako ng mga ganito. Later on siguro, kaya nga sineseminar ko para maintindihan ninyo. Iba na sasaktan. Bakit ako categorize as less active? Teka muna, kapatid, kumusta ba? No? Kumusta ba ang attendance mo? Sunday na nga lang hindi ka pa nakikita. Okay. And then, merong members on leave. Members on leave, naging bona fide member na, kaya lang because naging mission, kaya yung 3. Di ba? Nasa North India, nasa Moland o Morocco, yung 3. Di ba? So they are somehow, kiniconsider nating missionaries. Members on leave. Maaaring iba naman, at ito totoo sa ibang churches natin, sa Mindoro, madami po mga kabataan doon ang graduating college, sa college na po sila. So nung huli nagpunta ko doon, ang daming walang kabataan kasi is either sa Victoria dahil meron doong Minskat, meron din sa Calapan, at may mga nasa Manila, iba nagkatrabaho na. In fact, pinagpipray ko po yun. Dahil sabi ng mga ito, ay bakit hindi daw tayo mag-open ng gawain sa Manila? Marami-rami na yung mga yon. Marami mga kamag-anak kayo. So, under prayer po yun. Mga member po natin sila. Ganun din po doon sa Bicol. Ang dami nating kabataan, kaya lang dahil nasa dururian sila sa Igmoto, dahil nag-aaral sila, ang capital ay Virac, kumisan yung mga kabataan natin doon, nag-a-attend sa ibang church. Kasi dapat tayo may vision kung saan tayo pumunta. Magtayo tayo ng JTE Church. So, they are schooling in another place, yet they are still members, tapos sila ay nagpaparandam sa atin. Yung iba, natutuwa ako, nakikita ko, live group ni Angel, nandoon, okay, si Joy, na taga-Dururian. So, others, nasa abroad. Dahil sila ay nasa abroad, kung sila ay patuloy pa rin nagsisignify na gusto pa rin member ng JTE, kahit nasa abroad sila, at ang ating way to communicate with them is ito nga, kaya hindi natin tinatanggal ang ating live stream. Kasi nga may mga members tayo na nasa ibang bansa. And then, we consider the honorary or special members. Kasi by law, ang kinukonsider po na member ay 12 years paakyat, pataas. So below 12 years old, pero dumadalo naman, ang tawag natin ay special or honorary members. Okay? And then, those members of the other similar or likewise fellowship, kahit members ng ibang church o para-church, ibig sabihin ng para-church, marami po yan, yung mga tawag dito, CCC, Christ Commission, Campus Crusade for Christ pala, Campus Crusade for Navigators,
yung mga para-church organization, o kahit na church. Pero dahil po sila ay meron pong affinity sa atin, we can consider them as honorary or special members. Now, sila po ay nag-support sa atin through prayers, through offering, pledges, and other means for the cause of Christ. May ilan pong ganyan sa atin. No? Kaya pwede po yan kung sila po ay may burden sa JTE, naniniwala po sila sa pangitain natin. And finally, members terminated or deleted. Okay, bakit na-terminate? Mamaya papapaliwanag ko po kasi meron po tayo kasi form of discipline. Meron nang tatanggal talaga. Masakit pakinggan, natitiwalag. Okay, o dahil inactive na sila, hindi na po sila member ng church. Okay, so let us see, ano ba ang purpose ng membership? Bakit hindi na kailangan pang may formal pang member na kinikilala? Alam nyo kasi isang organisasyon, hindi ba pwedeng puro na lamang, kumbaga ay widow-widow lang, kaya sira-sira, whatever will be. Unang-una po, sabi ko kanina, tayo po ay microorganism and we are at the same time organization. Kaya po yung ating pong COL, lalo na po si Ning, siya po yung admin. Taon-taon po nagre-report tayo sa SEC, tinitingnan ng SEC performance natin. At inaral ko din po yan, mga kapatid, na pwede naman tayong hindi mag-register sa SEC. Hindi totoo yung sinasabi ng iba na pag wala kang lisensya, hindi ka ba pwede magbukas ng church. Hindi po totoo yan. No, inaral ko po yan. Pwede kang magtayo ng isang simbahan without registering it to the Securities Exchange Commission. But the problem is, wala kang legal entity. So, kung wala kang legal entity, hindi ka pwedeng maka-acquire ng property. Okay? Hindi ka kinikilala ng, halimbawa, as head pastor, overseer, nakakapag-ordain ako ng mga pastor na nabibigyan sila ng lisensya ng PSA. So, hindi ako ordained at hindi ako licensed myself, I cannot do that. At hindi kikilalanin ng PSA kung wala naman tayong registration sa SEC. At ang SEC naman, binabantayan din tayo kasi kinikilala tayo na legitimate isang religious organization. So, kailangan po yung mga bagay pong yaan. So, ang purpose po natin, kaya merong formal na membership, is firstly to be able to raise more laborers for evangelization. Kasi sumusunod tayo sa sinabi ng ating Panginoon sa Great Commission na mas marami pa ang maabot natin. And who knows, either si Jack or si Mabel or si Kisaya na sa pagstay nila doon ng 1 year, may na-win sila, naging life group, naging cell group, and eventually, gusto nila na magtayo tayo ng church doon. Hindi nila alam sa 1040 Window Nation. Kaya hindi po tayo titigil na gawin po yan. Maaaring sa iba, puro gastos yan. Pero alam nyo, for what it profits a man to gain the whole world and will lose his only soul. Grabe hindi mababayaran ng kaluluwa, kaya hindi dapat natin panghinayangan yung mga gastusin. Natuwa ako kay Kat kanina. Tingnan nyo, kapag napapasama sa misyon, nagkakaroon ng kabigatan. No? Kaya nga yung mga hindi pa nakalabas, hindi pa nakasama kahit sa mga daughter churches natin, maintindihan nyo kami. Bakit ganon? Layo-layo ng Katanduanes, pero sa akin, wala nang malayo. No? Para sa kaluluwa. Hanggang malakas ako, hanggang kaya ko pa. No? At kung later on, kung may magbubuhat, di papabuhat ako. No? Okay, secondly, to develop strong financial base for missions and to fully meet the needs of all local church operations. Okay? Walang organisasyon na hindi nangangailangan ng finances. Isipin nyo, yung pagpunta po sa Catanduanes, diesel pa lang 18,000. Tuwas kasi, di ba? So, hindi po yung provided lahat ng church. Ang ginagawa po natin, yung mga pumunta mismo, kami, pagpupunta, kanya-kanyang bunot din po yun. Ganyan po, by faith organization ito eh. Kaya dapat natin maintindihan po yan. Kaya kung nag-iisip, puro pera-pera, hindi nyo lang alam ang sakripisyo ng mga humahayop. No? Yung pagod, yung danger, and everything. So, paano po natin masusustain yun kung walang mga committed members na gusto nila talagang kaisa sa pangitain? At alam natin, sabi nga ni Lolo nung araw, yung head po ng mission sa Laguna, your prayers are good.
ang inyong panalangin maayos, okay yan. Pero yung prayer natin, hindi makakabili ng ticket ng eroplano. Hindi makakapagkarga ng gasolina kung walang finances. So yun po yung purpose kung bakit ini-establish natin. Dapat alam natin sino talaga ang mga committed members. Pangatlo, to develop supportive structures for discipleship. Part ng Great Commission, paano kung ayaw niyang mag-commit as member? Ayaw niya na siya may mag-disciple sa kanya. Hindi pwede yun. Kaya nga, open ang church, mga kapatid. Kahit sino pwedeng pumunta. Pero dapat maintindihan natin, kinikilala lang natin kung sino talaga yung ating mga members. Nasasabay sa pangitain at magiging katuwang natin para sa Great Commission at sa kalooban ng ating Panginoon. So kung walang organization, kung walang mga ganitong mga policies, systems and procedures, hindi mangyayari yung mga bagay na yan. Pangapat, to develop a stronger prayer base. Yan ang malaking bagay yung ating Don't Watch, pero ang pangarap ko, magkaroon tayo ng 24/7 prayers. Kahit man lamang hope. Kasi dalawa yan 24 HOPE, 24 Hope, Houses of Prayer Everywhere. Yung isa naman, 24 HHP, Houses of Prayer. Sabihin, meron talagang isang lugar doon mismo, ito yung prayer center, nagpupunta ang mga tao para manalangin ng walang patid. Kung walang prayer, mga kapatid, matagal nang buwag ang JTE. Pero salamat sa Panginoon, yan nakita ni Kat, siya mismo, ilang isang kabataan, nakita, dahil pala nating kapatiran doon. Glory to God. At niniwala ako, sabi ko, nung nagmi-meeting po kami ng COL, may minsan lumapit sa akin intercessor, Pastor, nagpe-pray ako, may Luzon na kayo at Visayas. Eventually, magkakaroon din kayo ng JTE Mindanao. Amen? Ay, may mga taga-Bukid doon dito eh. Baka sa Bukid doon, hindi ba? O saan man. Ako mismo, taga Cagayan de Oro, nanay ko. Okay? Nung unang nakilala ko mga kamag-anak ko doon, maayos pala ang buhay. At sabi ng nanay ko ng buhay pa, bago namatay ang nanay ko, sabi niya, punta tayo sa Cagayan de Oro kasi may mga mana akong lupa doon eh. Dahil siya lumaki sa Luzon, no? Ni lupa ng paso, walang naman na sa kanya. Okay lang yun. Kasi mga uncle ko, mga pinsanin ko, nasa Florida lahat sila. May mga Christians naman. No? Pero, tuwa ako doon sa intercessor niya. Sabi niya, Pastor, I'm praying and claiming isang araw, hindi lang Luzon and Visayas, makakaroon din kayo JTE Mindanao. At hindi lamang JTE Mindanao. No? JTE sa iba't ibang panig pa ng mundo. For the glory of God. Okay? So yun po ay mangyayari kung tayo po talaga pong committed mag-pray. Letter D, question is, paano ang pagtanggap sa miyembro? The reception into membership. Of course, ang gusto natin, ang talagang option number 1, which is the ideal, kung maaari, converts, no converts. Yung ibig sabihin po niyan, tayo mismo ang ginamit ng Panginoon, tayo mismo ang nag-evangelize diyan. Alam niyo mga kapatid, mag-usapan po natin ang mga church disciplines, ang mga protocols. Ayaw natin ng aagaw ng miyembro ng may miyembro. Kaya nga lagi sinasabi ko sa mga workers, humahayo. Pag humayo kayo, sinabi niya, siya nag-aatin na sa Baptist, siya nag-aatin kay Pastor June, huwag na natin hikayatin. Pagpatuloy kayo dyan. Hanap tayo nung hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Or at least, hindi na nag-church. Okay? So, these newly converted Christians under JTE are to undergo the following in order to qualify for membership. Meron tayong basic seminar, meron tayo pong mga basic teachings, merong growth seminars, at yun nga po, at least, siya ay makatapos ng membership. Kaya nga yung iba na hindi nakaka-attend, lahat po sila pababalikin natin. Okay? Sa mga seminars. Okay? And then, he will or she will render public testimony for the confession of faith. So, magpapahayag talaga siya ng pagnanais niya bilang isang mananampalataya na siya ay maging kapamilya ng JTE. And then, of course, kailangan siyang magpapaptize sa water by immersion. Kaya nga po, inaayos ko maigi yung sistema. At saka lamang po siya formally, magkakaroon po ng isang program na siya po ay formal na tatanggapin, kikilalanin na member ng JTE. Okay. So, kung merong mga new converts, meron din po mga transferees. Hindi maiiwasan yan. Galing sa ibang church,
Tapos mapunta rito, wala silang outreach dito. Kagaya tayo, di ba? May mga kapatid na napunta sa ibang lugar, wala naman tayong church doon. Yung sasabi ko nga na yung anak ni Brother Rudy, na si Marie, sabi niya, Pastor, sayang, walang JTE dito. Nasa Abu Dhabi. Di ba? Sabi ko, okay lang yan, maghanap ka ng Full Gospel Church. Kasi tayo naman ang mindset natin, kaharian ng Diyos. Pero kung yun ang prayer ko mga kapatid. Yung tayo, kung tayo mapapalayo dito, ang mindset natin hindi maka-church lang. Hindi lang tayo umaten sa ibang church. Nawa ang mindset natin, kung makikisilong man tayo sa ibang church, tayo mismo magsimula ng church. Magsimula ka ng Bible study. No? Tinatanong ko yung mga nagsa-church planting, sabi ng mga pastorang kausap ko sa Door of Faith, sabi nila, alam mo pastor, pag nag-pioneer kami, titipo nilang namin yung mga bata. So, yun lang, no? Mga children, iniipon nila lagi, sa sambakuran lang. Maya-maya, yung mga nanay nakikinig na. Mamaya, di ba, may mga nahahatak na sila. Hindi mo na namalayan, church na pala. Grabe, no? So, yun po ang gusto po nating makita, no? Pero kung meron mga lilipat dahil wala silang church, tanggapin natin. Okay, so, but, ito po yung i-consider. Special effort shall be made if a person who wishes to become a member or wishes to become a member of JT is formerly a member of another evangelical Christian church. Kung siya born again na, okay, kailangan po, alamin natin ano ba ang katatayuan or the standing of that person spiritually and the reason for leaving that church o bakit niya gustong lumipat. Kailangan ma-determine yan. Hindi po tayo basta tumatanggap. Okay? And then, kung na-determine natin upon interview, upon fellowshipping with that person o family o magkakaibigan sila, okay, hihinga natin sila ng formal letter of dismissal doon sa pinanggalingan niyang church. Ino-honor natin, halimbawa siya ay galing sa isang church. Tsaka malalaman din natin yung church na yun, di ba? Can you give me the contact number of that pastor o yung admin nila o sino man, para, di ba kahit sa kumpanya ganyan di ba kailangan may referral may reference Kaya para malaman mo, baka mamaya tatanggapin mo sa trabaho, tapos, ang dami niya pala naging problema sa iba mga kumpanya. Kasi pinapublish pa nga yan. Tawag po dyan ethics. O kailangan di po may etiketa. At saka yan din po yung safeguard sa church. Bakit mo natanggapin yung sakit sa ulo sa ibang simbahan? Kaya ka siya umalis yung sakit siya sa ulo, tapos tatanggapin mo na lang. Pero alam ko din, may mga lumilipat naman na maaayos talaga kung minsan yung church talaga may problema. Totoo yan. Pero hindi ko pa siya ini-encourage na basta lang lilipat. Pag-pray mo, baka ikaw ang gamitin sa church ninyo. Pero ang punto po dyan, hindi po basta tayo tumatanggap. No? Kasi po, yan po ang nararapat. Kasi paggalang po yan sa pinanggalingan niya. At pag-iingat din po bilang pastor, iniingatan natin ang tupa. Kaya lalo ng problema pag ang mga pastor darating, mga manggagawa, at gusto nila maging manggagawa, kaagad-agad, hindi po pwede yun. No? Kasi nga po, binabantayan din natin ang kalusugan, no? Ang kalalagayan po natin bilang isang pamilya nagsama-sama sa pananampalataya. He or she shall undergo training with the pastor for orientation and familiarization of JT passages by laws and constitution. Not necessarily ako lahat, pero kaya nga po ako nag-seminar. Eventually, pagkatapos po nito, magkakaroon ako ng trainers o training for trainers. No? Para kayo naman na magtuturo ng mga tinuturo ko. Kasi pag may mga bago na, ang vision ko hindi nagbabago. Alam ko temporary pa lang itong church building na to. Paano pag marami na dumarating na bago? Manonood lang ba? Okay naman. Napapanood natin sa YouTube. Pero mas maganda yung personal. Alam ko maraming mga qualified na maging tagapagturo. Ako mismo dumadaan sa mga training. Doon nakaraan, nagtitrainers for 40 kami ng mga pastors. Tuwan-tuwa yung mga pastor. So, kailangan po nila dumaan dyan. Hindi pwede maging member ng church na ito na hindi dumaan sa basic seminar, sa growth seminar, and membership seminars at least. No? Yung EED 101, 102, 201, and 301. This is 301. Okay? Ngayon, kung gusto maging worker, akit sa 401, 501. Okay? Pag siya may panawagan, ang principle ko sa ganito, kung siya ay naging life group leader at marami siyang naaalagaan, marami na convert at nare-raise up, yan ang
candidate maging pastor eventually. Kasi sanay na siya ngayon sa pag-aalaga ng kaluluwa. Kahit hindi siya dumaan sa Bible school. Okay? Now, kung siya ay lumipat, sa muna ay obserbahan minimum 3 months. Kailangan siya regularly nag-attend ng services. Every Sunday nandyan. Okay? Now, kapag ganoon, saka lamang po siya talagang papadaanin. Kasi kung within 3 months, pwede niya matapos lahat ng mga seminars na yun eh. Okay? Or more. But at least, nag-undergo siya dyan. Kahit na dati ng Christian yan, kahit worker pa yan. Kasi para ma-familiarize siya sa kultura ng JTE. Now, if a transferee wishes to be a worker, ayan na. Kasi dati siyang worker. Gusto niya maging worker. Kailangan at least 6 months na siyang nag-attend. At dapat natapos siya lahat ng mga seminars, lahat ng mga bagay. At sinasabi ko nga ganito ang protocol. Pag may mga lumipat sa church, kinakausap ko yan, kapatid, kung gusto mo talaga mag-join sa church na ito, okay, unang rule, please, wag mo nang ikwento yung nakita mong weakness ng church na pinanggalingan mo. Never. That's taboo. That's no-no. Never, never, never. Especially sa mga members lang. Kung meron kang gustong i-open, ako bilang pastor, maraming nangyari sa akin, in-open niya yung seemingly ng mga weakness ng church na yon, no? Sabihin mo lang sa mga matured, sa pastor, sa mga leaders lang. Pero hindi na dapat pag-usapan yung mga ganyan mga bagay. Okay? And then, mag-ingat ka rin, kasi may mga ganyan lumipat, sinasabi nila, ang mga comment na ganito, sabi gano'n, naku, doon sa church na pinanggalingan ko, ganito maayos kami, ganyan sistema, ganyan-ganyan. Ang biro ko dyan, bakit lumipat ka pa? Maganda pala doon eh. Hindi mo balik ka na lang doon. Now, this is for the safeguarding ng church. Yung mga lumipat, yan ang babantayan natin. Kasi minsan, hindi naman nila sinasadya unconsciously, nagkikreate sila ng chaos and confusion and even division sa church. Kasi, nga, tama yung sinabi niya. Ayun, tapos yung iba, nanggagapang pa. Pupunta sa mga bahay-bahay. Kaya kinausap ko iba mga kapatiran. Pag may dumating dito, next time around, na may dumating, nagpakilala ang pastor, nagpipreach, tapos pupuntahan kayo sa inyong mga bahay na hindi man lamang nagsabi sa pastor, no, sa aming mga pastor yan eh. Hindi dapat yun, kasi wala kang respeto sa pastor. May mga pulis nga, halimbawa, may hulihin sila sa Mindanao. Ano gagawin nila? Magre-report muna sila. Mag-courtesy call muna sila kung sino yung commander doon. Sasabihin nila yung kanilang gagawin. Hindi pwedeng walang coordination. So, ganun din po, yun po yung ginagawa natin. Now, kung talaga po siya willing maging worker after 6 months, kinumpleto niya ang lahat, nagpakita siya ng magandang performance, hihingi tayo ng recommendation sa at least 2 leaders, okay? And then, ang council ay pag-uusapan and then, isasama na siya sa mga workers, sa roster ng mga workers. Pansinin ninyo, hindi lahat na may talent ay pinapatayo kagad natin. Sa ibang simbahan kasi, nila sinasabing mas magaling tayo, pero yun ang pagkakaintindi ko kasi, kahit may talent ka, magaling ka kumanta, hindi bukas o Sunday kumunta ka na, hindi pa pwede yun. Dadaan ka muna sa training. Kasi para sa akin, ang pinakamahalaga, character muna. Dapat, the foundation of ministry is character, hindi talent. It is character. Kaya nga nung nagkukwento isang pastor dati, nung sila daw ay sa Bible school, sipin mo, nung sila ay nasa, di ba, may mga OJT, di ba? Sa intern pastor. Mga intern pastor sila. Sabi nung pastor, okay, tomorrow, please report back. And then, yung Sunday best ninyo, kung makakapag-Amerikana kayo, magbabarong kayo, pinakamaganda damit yung isuot nyo during our session. Excited yung mga pastor. Kaya baka may banquet na. Excited sila. Tapos, pagkatapos mag-exhort ng konti yung senior pastor ng church na yon, sabi, okay, sabi doon mga assistant, ilabas nyo na yung mga gamit, inilabas yung map, inilabas yung mga walis and everything. Okay, linisan nyo yung hall, linisan nyo yung corridor, linisan nyo yung mga CR, at balik kayo dito after an hour. Guess what? Sabi ng mga estudyante, ano ba naman yan? Niloloko tayo, pinagbihis tayo ng maganda, tapos maglilinis lang pala tayo. Pero ano lesson doon? Tinetest yung character nila. Tinetest yung obedience nila. Hindi yung talino lang nila. Okay? So, ganun din po, no? Kailangan natin, kasi, ang hirap po, mga kapatid, pastor, babantayin mo yung flock.
Ang hirap po ng may mga ganon na because yung karakter nila hindi maayos, they will hurt others and they will hurt the church. I tell you, hindi po biro. Okay? Next. Okay. Tama ba? Okay. Malapit tayo matapos. Ano ho? Ngayon, natatanggal din. May natatanggal din. Kagaya na sabi ko kanina, there will be termination of membership. Siyempre, kung namatay ng taong yan, mahal pa rin natin. Pero, hindi mo pwede i-report sa SEC pag SEC na member mo pa rin siya. Sa COMELEC pwede yun. No? Bumaboto pa rin yung patay. Pero siyempre, by physical death, wala na siya kasama. Pangalawa, yun nga, by transfer. When requested, the pastor may grant a departing member in good standing, take note of that word, good standing, a letter of dismissal or recommendation. Okay? No such letter may be given into a member who is at the time under corrective discipline. Pag nagkaroon siya ng problem sa church or personally, nag-under ng DA or everything, tapos hihingi, lilipat na po kami ng church, ayaw na po namin. Hindi pwede siyang bigyan. Ayusin niya muna kasi magiging problema siya sa lilipatan niyang church. So, kahit anong hiling, hindi. Pero ayusin muna natin and then, I'm gladly, the COL will be gladly issuing recommendation. Okay? Kasi safeguard din po yun sa lilipatang nakakalungkot, hindi lahat po ganon. May mga simbahan naman na tanggap na ng tanggap. Wala nang tanong-tanong. Saan ka galing? Kasi obvious naman First time lang, nag-worship na. Christian na to. Di ba? Eventually, nakakaroon po sila ng problema. Yun ang gumagawa ng pagkakahati-hati at naging sorrow, cause of grief and sorrow sa church. So, ganyan po ginagawa natin. Hindi po natin hawak ang kaluluwa. Ang tunay na shepherd is Jesus Christ. Ang mga pastors ay under shepherd lang. Pero dahil pinagkatiwalaan ka, you must steward the souls. So yun po ang malinaw, pinapahintulutan natin. Napalayo na nga, anong gagawin mo? Di ba nasa abroad, naghahanap ng simbahan. Wala man tayong JTE church doon. O kung Christian church, walang problema kasi hindi po simbahan ang tinatayo natin, kundi kaharian ng Diyos. Ito po yung mabigat, yung pangatlo by expulsion, expel. O sa Tagalog po yan ay natitiwalag. Bakit? Kasi, pina-follow up na siya. Okay? Ginagawa lahat ng paraan. Kasi, naintindihan natin, minsan may mga, yung kanilang pong mga schedules ay talagang napakahirap. Nung araw, walang pasok linggo Ngayon, kahit linggo may trabaho. Pero ano solusyon natin doon? Pinapatutukan natin kahit may mag one-on-one sa kanya, kukumustahin man lang siya. Pero kapag ang isang dating miyembro ay habitual na talaga, halos hindi na dumadalo, na wala naman po sapat na dahilan bakit siya hindi dumadalo, eventually, mateterminate na siya. Kahit kamag-anak po ninyo, kahit anak ninyo, kahit na po malapit sa inyo, ginawa na lahat ng para ma-follow up, hindi nagpapakita, may disadvantage po. Halimbawa, ilan ang lumapit sa akin na nakapanood na nagkasal ako. Lapit, pastor, papakasal ako sa iyo ha. Sabi ko, sorry hindi kita may kakasal, hindi ka na uma-attend At sabi ko sa kanya, hindi ito patakaran ng JTE, patakaran niya ng PSA. Ang PSA po ang naglagay kasama sa batas, sa family code, na hindi mo pwedeng ikasal ang hindi at least one of the contracting parties ay miyembro mo. May ibang mga nagsakasal kahit hindi niya miyembro, nasa kanila yon. Pero ako, di ba, righteousness dapat. Kung gusto kong kumita na maraming pera, kasal ako ng kasal. Kasi magkano na ngayon ang binibigay na love gift. Di ba? Hindi ko sasabihin sa inyo, nagpe-presyo ako. Wala ako sinasabing presyo. Kung makakasal, hindi po ako sinasabi ganito. No. Pero, yun po, nagiging problema. At kung sakasakali, halimbawa, hindi natin alam kung paano kumilos ang Panginoon. Nagkaroon tayo ng malaking blessing. Kagaya di ba si Pastor Efren, nung siya magpatotoo, nagkaroon ng pandemic, malaki ang pera nila para pagpapatayo ng simbahan. And then the pastor, si Pastor Charlie, nakasama kung nakaraan kami sa Rojas, nagpray maigi, sabi ng Lord, aanin mo yung magpapatayo ka ng magandang simbahan, nagugutom ang miyembro mo, di bumili ka ng mga makakain, bigas, ulam, etc. at pamudlo mo sa mga miyembro.
Eh, paano kung hindi ka active member during that time? Yung iba, sasama ang loob. Ba't ako hindi naabutan ng ayuda? Eh, sorry. Sino uunahin ng church? Yung aktibong miyembro. Is it fair? It's fair. Kung wala kang sistema, hindi mo alam kung paano i-manage ang anumang bagay. Kaya yun po, kaya po ito, actually matagal na po ito, ngayon ko lang talaga dinadownload ng mas malinaw. Ano ko? And then, bakit siya natitiwalag pangalawa? Di ba, yung una, talaga namang hindi nagpapakita. Ako, nagpa-follow up ako no? Inconsistent conduct on Christian profession. Ibig sabihin, hindi siya he or she isn't walking the talk. Hindi, namumuhay siya bilang totoong Kristiyano. Nasa church nga palagi, kasama sa mga paghayo, pero palamura pa rin, palaaway pa rin, di ba? Nagsusugal pa rin, di ba? Ganun pa rin, walang pagbabago sa buhay. Ay pag magpapatuloy, ay ititiwalag yan. Pag kinausap at ganun pa rin. Ano? Yung iba, kagaya na may mga tiniwalag ako, senior citizen, so maan loob sa akin. Dahil parang Jaco na noon, pinatulong ko na mag-serve ng communion. Sabi ko, kinausap ko, pinunta ko sa bahay. Tay, mula po sa linggo darating, hindi ko na po kayo papayagang mag-serve ng communion. Nagalit sa akin, buong pamilya nagtampo. Nanindigan ako. Hindi po pwede. Hindi ko pwedeng i-compromise. Ako kinakausap na pa yun, ako ang pastor Kahit malaki pa mag-tithe siya, kahit anong nagawa niya sa church, hindi ito ganoon Hindi ito yung tayo, tapos pag nagalit tayo, akin na yung aircon Ako nag-donate yan hindi ko ganoon. Sa Panginoon to So nagtampo sila, nakakalungkot, nag-backslide yung anak. Hindi maka-recover. No? Pero sinisita natin. Sabi mo, Christian ka, nagsaserve ka sa communion, tapos araw-araw lasing. Hindi pwede yan. Hindi pwede. Kaya mag-ingat din po tayo. No? Pagka ganun po talagang time will come, kailangan sabihin formally sa church, we're sorry, mahal natin ang taong ito, kaya lang hindi na po natin siya kinukonsider na member ng church na ito. Bakit po? May kalituhan sa labas. Sabi ng mga tao, ay di ba miyembro mo yung pastor? Di ba umatin sa iyo yan? Hindi ba dagok sa Diyos yun? Di ba kanya yung preaching? Di ba wag nating pigatiin ang Holy Spirit? Pero mas maganda, malaman nila, oo, dating umaatin yan, pero hindi na miyembro yan. So hindi na rin sila makakasala. Naintindihan nyo? Yun po yung dahilan. Okay? Letter C, insist on holding on to heretical teachings. Kaya nga may statement of faith tayo, general guidelines ng lahat ng evangelicals. Ano ba ang pinangahawakan niyang katuruan? Kaya kapag minarinig ko ibang doktrina, kinakausap ko kagad. Dapat maintindihan niya kasi heretic siya At alam niyo, ang mali at masong katuruan, hindi lamang katuruan yan. Sabi ng Bible, demonic teachings po yan. Kapag mali ang katuruan mo, kung mali ang pinangahawakan mo, may impluensya ka ng demonic spirit at ikaw ay mapapariwara. At makikita yan sa buhay mo. Kaya nga, may mga simple mga nangyari noon na in-approach ko, kinonfront ko, at kahit bata pa akong pastor doon, nanindigan ako. At nakita ko talaga pag nanindigan ka para sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. And letter D, they persist on disturbing the peace and unity of the church. May mga ganyan talaga, okay? By way of scandalous conduct, no? By way of wrong teaching, no? And causing division. Sabi ng Titus chapter 3 verse 10, sabi ganoon, warn a divisive person once, twice, and after this have nothing to do with him. Babalaan mo ang tao mapanghati. Babalaan mo siya minsan ikalawa. At kapag ayaw pa rin makinig, itiwalag mo. Ang Bible po nagsabi, kung they hold on heretical teachings, they have scandalous conduct, they are divisive, okay? They are holding on sa mga hindi tamang pag-uugali, at winarning na kinausap na, in-encourage na, masakit. Hindi madali, masakit. No? Hindi pa naman tayo masyadong ganyan, ilan lang yung na-announce natin sa church nung araw pa yan. Pero eventually, ginagawa natin ng paraan na mahikayat. Okay? So, yan po yung mahalaga, no? Na dapat nating maintindihan. And eventually, inaayos ko lamang po yung mga copies. Ipa-file po natin yan, pati yung hard copy and soft copy. And eventually, yan po pwede nating makuhang lahat.
Tayo po ngayon ay manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, na ang JTE, Panginoon, through the years, sa biyaya mo nagkapatuloy, and we are continually branching out of Father God. Even our daughter churches, some of them are beginning to plant other churches. Hindi lamang po mga daughter churches, but even granddaughter churches ang naitatanim, Panginoon. And Lord, this is high time, O Father God, na maintindihan ng bawat kapatiran, Panginoon, hindi lamang po sa spiritual aspect, O God, kundi sa practicality, Panginoon. As an organization, dapat po may kaayusan. At ito po'y napakahalaga, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy ka mangusap sa bawat isa amin. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Pinag-pray po namin ang lahat ng mga pahiwatig na, Panginoon, at hanggang ngayon ay faithful members, even those less active and inactive members. Nawa, ang bawat isa ay magpatuloy panghawakan ang panawagang ng JTE, Panginoon. Upang sa ganon ay magawa po namin sama-sama ng masaya, nakakaisa, Panginoon, at malakas, O God, sapagkat itong nais mo na amin pong tupdin at gawin ang iyong tagubilin, the vision, mission of Father God, Lord Jesus, ng aming Panginoong pagkasama-sama under the banner of Jesus the Emmanuel Intercontinental Ministries. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo, pinupuri ka po namin, dinadakila ka po namin. In Jesus' name, Amen at Amen. Glory to God. Okay.